Situation. The gusset plate connection shows four 16 mm diameter bolts supporting load P. You are given the following. The load P is 37.5 kilonewtons. S1 and S2 and S3 are all 75 millimeters. And then S4 is 100 millimeters. Ayan. Determine the maximum shear stress developed in the bolts and then determine the minimum shear stress developed in the bolt. Okay, so ito yung bolts natin ha. Ayan. Okay? So as you can see, single layer lang yung bolts natin. Kaya dito madaling ma-identify nasaan yung centroid at symmetrical siya. Kasi pare-parehas naman yung distances na to. So ibig sabihin yung centroid niya nandito lang sa gitna. Yan dyan. No? Yan yung magiging centroid niya. Okay? So, from there, dun natin susukatin yung eccentricity, no? So, dun sa centroid na yon. Pero bago yon, um, due to direct shear, meron silang reaction na ganito. So, dahil ang force ko papunta dito, so yung magiging reaction sa direct shear, ito yon. Yan. So, yun yung tinatawag ko na QV. So, in this case, X siya kasi papunta siya ng X, no? So, due to direct shear, so QVX is just the applied force divided by kung ilan yung volts. Kasi paghahatian lang nila equally. So this 37.5 kilonewtons divided by apat sila. So divided by 4. So that will give us 9.375 kilonewtons. Okay? And then needless to say, pero lagay ko na rin, yung magiging direct shear natin sa Y, 0. Kasi wala naman tayong applied force along the Y-axis. So okay na tayo sa direct shear, meron lang tayong horizontal component. Para naman sa torsional effect, no? So dahil ito ay eccentric dun sa centroid, so meron siyang certain distance. Ito na yung E natin. No, lumalabas yan na yung E natin. So due to torsion, okay, yung T natin ay P times eccentricity. So gusto ko lang lagyan ng note dito sa baba na yung E is always measured from the bolt center of gravity or centroid. Okay, so galing dito. And apparently, nagkataon sa problem na to na mula dito hanggang dito sa P, eto na yun. Bali, eto na rin yung magiging eccentricity natin. Alright? Kaya ma-define natin yung torsion. So, ang torsion natin ay 37.5 times 0.1 meter kasi 100 mm. Ayan. And that gives us 3.75 kilonewton meter. So, yun yung magiging torsion natin or torque natin. Okay? So, now, to compute for the components of the torque, so kung, let me just redraw yung mga bolts. So, bali, ito yung mga bolts natin. Equally spaced. Nandito yung center of gravity. So, din dito yung torsion. So, pag ganito yung direction ng torsion natin. Kasi yung force natin papunta dito eh. So, iikot siya dito about in this direction. So, clockwise. So, dahil doon sa rotation na yon, sabi ko nga, magkakaroon ng reaction itong mga bolts natin. So, ang reaction ay palaging perpendicular doon sa axis mula doon sa centroid ng bolt papunta doon sa centroid ng bolt group. So, ito axis na to. Perpendicular dapat siya. So, dapat pag ganito yung direction ng reaction ng bolt na to. Ganon din to. Ganon din ito. Kasi papunta dito yung radial axis natin. At ganon din to. So, ibig sabihin, kung magre-react ito sa ikot na ganito, baliktad dapat yung reaction niya. So, ibig sabihin yung reaction niya pababa. Yan. So, QT, Y. So, actually, dito sa case na to, hindi naka-incline yung torsion effect natin. Naka-vertical kasi nagkataon na align yung mga bolts natin. So, kung tatawagin ko to na bolt 1, bolt 2, bolt 3, and bolt 4, bali ito yung QTY1. Ito naman, QTY2. Okay? Tapos, para kay bolt 3, so dahil pag papunta dito yung moment, dapat yung reaction niya pataas. No? So, baliktad naman to. Ito naman ay QTY3.
At ganun din ito, pataas din. Ito naman ay QTY4. So ganyan yung may reaction nila dahil dun sa torsion. And wala silang X component. Dahil, again, hindi naman naka-incline yung bolt natin. I mean, hindi naman naka-incline yung radial distance nung bolt mula doon sa bolt centroid. Naka-horizontal lang. Eh, di ba laging perpendicular dapat yung reaction nila? So, nangyayari lang yung naka-incline kapag halimbawa, ito yung centroid mo, ito yung bolt mo. Ang radial distance mo, ito. So, dapat yung reaction niya doon sa torsion na to is perpendicular. Pag ganito. Ayan. So, kapag ganyan, meron siyang dalawang component. Merong X, tas merong Y component. Okay? So, sa case na to, wala, no? So, anyway, dahil ang hinahanap ay maximum shear stress. So, hahanapin natin ngayon yung most critical bolt. So, ano nga ulit yung most critical bolt? That is the farthest from the center of gravity. So, apparently, dalawa yan. Either yung 1 or yung 4. Malayo dun sa center of the centroid, no? Pangalawa, nearest dun sa line of action ng force. So actually, dun sa nearest na line of action of force, pare-parehas lang sila yung layo. Pare-parehas lang silang 100. Kaya wala silang pinagkaiba pagdating sa layo nila dun sa line of action of force. So ibig sabihin na mag-govern lang na criteria is yung layo nila sa center of gravity. So ibig sabihin, ang most critical bolt natin could either be 1 or 4. Okay? So etong bolt 1 or bolt 4. Okay? So, bolt 1 na lang. So, kunin natin yung QT Y1. So, di ba? That is T times yung distance. So, dahil ito ay Y, X yan. X1 over summation of X squared plus Y squared. So, what is X1? So, ang X1 is yung distance lang mula sa centroid papunta doon sa bolt na pinag-uusapan. So, ito yung X1. Which is, problem, sinabi naman na 75 yung distance eh. So, ibig sabihin, 75 plus half ng 75. Yun yung distance na yan. Okay? So, we have, ano yung T? 3.75. Okay? So, pwede mong i-maintain na kilonewton meter yan, pero gawin mong meter lahat to. Okay? Para ang mangyayari, magiging sagot mo, naka-kilonewton. Okay? So, yung X1 natin, um, di ba 0.075 kasi gawin nating meter, tapos 0.075 over 2 over summation ng x squared plus y. So actually, pwede natin ihiwala yung pag-compute nito dito sa baba. Okay, so summation ng x squared, bali lahat sila, no? Yung x nito, ito. So ito yung x1. Tapos yung x2, ito lang, yung x2 natin. Okay, yung distance niya from the centroid. So which is ano lang eh, half lang yan ng 75. Ayan, okay? Tapos ito naman yung x3, which is equal lang siya sa x2. Kaya pwede na natin ito i-times 2. Tapos yung x4 naman, ito naman yon, which is equal lang din siya sa x1. So, pwede na lang natin ito i-times 2. So, times 2 na lang natin ito lahat. Ayan. And then, wala tayong y. 0, yung y squared. Bakit 0? Kasi wala naman silang vertical distance mula dito sa centroid. Lahat sila horizontal distance. So, again, no, kung ito yung centroid mo, yung x mo, ito yung x mo. Yung y mo, ito yung y. Which is, sa case na to, wala naman tayong y mula sa centroid. Kaya 0 na to. 0 na to. Alright? So whatever the value of this, ilalagay natin dito, na? Whatever the value of that, ilalagay natin dito. Okay? And that will be our QT Y of bolt 1. So, computing ko lang. So, 3.75. So, again, guys, pinili ko na ano ha, na i-convert lang lahat sa meter para ang maging sagot ko naka-kilonewton over, lagay ko na to sa A, count.
Ayan. So that will give us 15. Okay? So yun yung QTY. So ibig sabihin, ano ba tanong? Shear stress ng most critical bolt. So ang bolt 1 natin, ito yon. So merong nag-act sa kanya na QVX. Tapos meron din nag-act sa kanya na QTY. Okay? So ibig sabihin yung resultant shear stress, no? Ito. Or resultant shear force rather. Okay? So we have supposedly, kukunin mo muna yung Rx, summation ng forces along X, which is QVX lang naman yun, which is 9.375 kilonewtons. Tapos kukunin mo rin supposedly yung Ry, summation ng forces along Y, wala namang iba. Ito rin yun, 15 kilonewtons. So therefore, our resultant reaction for bolt 1 ay square root ng 9.375 squared plus 15 squared. So that gives us 17.689 kilonewtons. Ito yung magiging reaction sa bolt 1. Pero ang tanong sa atin, what is the shear stress? So ang shear stress, syempre, is yung force divided by area ng bolt. And that is this and value. Gawin lang natin Newton kasi naka-kilonewton yan para yung sagot natin naka-megapascal. Tapos yung area ng bolt ay, ang sabi sa problem, ang bolt diameter ay 16. Ito, 16 mm. So 16 squared. Okay, so our answer is 87.98 megapascals. Okay, so that's our answer for number 1, 88. And then hinahanap naman, what is the minimum shear stress? So dito wala nang iba kung ano mas maliit eh. So syempre dahil malaki itong dalawa, ang mas maliit itong dalawa, whichever you want to analyze. So pagdating sa QTX or rather QV, dun sa direct shear, parehas lang yan. Ang magbabago lang dyan, itong QT na to. So kailangan lang natin itong i-recompute. So to recompute this, okay, so same lang yung T. Siyempre, gagamitin mo dito na X is X2 over summation of X squared plus Y squared pa rin. Okay? So 3.75, okay, times, yung X2 natin as defined earlier will just be half ng, half ng distance na to, which is 75, di ba? So 75 over 2. Or gawin nating meter, ayan, over, ito pa rin yung kanina. Okay, so yung QTY2 can be recalculated as, ito na yan eh. Yan lang yan, di ba? So 5 kilonewton, sa mas maliit. Okay? So same idea, para kay bolt 2, yung bolt 2, it is subject to a direct shear force and a vertical force from torsion na QTY. Okay? So therefore, again, yung reaction natin dito, R2 can be calculated. So yung RX2 natin will be QVX, which is 9.375. Yung Y component ni 2, that is yung Q from torsion, which is 5 kilonewtons. So therefore, yung bolt reaction ni bolt 2 ay square root lang ng yan. Okay, and that gives us 10.625. Definitely smaller reaction compared sa reaction dito. Okay? So therefore, ang magiging bolt shear stress natin for bolt 2, which is yan na rin yung magiging minimum, smallest. Ito na yung maximum kasi critical to.
Okay, so minimum would be, again, R2 divided by area of bolt. Ito na yun, no? Ayan, 52.84 megapascals. So that is our minimum bolt shear stress. Okay? So guys, kung hindi nyo ito na-imagine, bakit naging ganyan? Kasi 'di ba ang idea, parang ito yung bolt natin dyan eh. Try ko lang i-drawing ng 3D. Ganyan siya eh. 'Di ba? Tapos kunwari, ito yung X. I mean, tapos ito yung Y. Ito yung Y, ito yung X. Okay? So, ang nangyayari kasi, di ba meron, ano yan eh, meron ditong connection eh. Kumbaga, ito yung upper plate ito sa ibabaw, ito yung lower plate. Kasi di ba magka-connect, ang kinoconnect ng bolt na to, ang kinoconnect ng bolt na to is itong plate na to, at saka itong plate na to sa likod. Kaya pag tinignan mo yan sa, sa side view, or sa bottom view na lang, parang makikita natin na ganito yung plate sa ibabaw. Yan. Lagyan natin yung kulay ha. Kunwari, ito yan. Ito yan. Okay, tapos ito naman, ito yan. Makikita mo, nakapatong yan dito. Ito siya. Ayan, so ito yan. Okay, kumbaga, meron kasi in-apply dito na force, P, may in-apply na po. At ang kailangan mag-resist doon sa P na yun, yung mga bolts na nandito. Bali, itong bolt na to, ito yan. Itong bolt na to, ito naman yan, and so on. So, yung sinasabi kong connection, ito yun. Ito yung ano nila, shear plane. Okay, bali ito yung shear plane. Ito yung shear plane. Okay? Napag-alaman natin na so far, merong force na nag-act dito. Yun yung QVX. Tapos meron ding force na nag-act dito. Yun yung QTY. So, di ba may reaction? I mean, may resultant. So, yung resultant ng dalawa, ito yun. Yun yung magkakos ng shearing dito sa shear plane na to. Okay, yung reaction na to. Yung resultant na yan. Kaya, para makuha yung stress dito, yung force na to, divided by yung area na to. So, that's the idea. No? Yun yung idea nun. Okay? But anyway, ang sagot natin sa number 2 ay 53. Alright? And then lastly, the allowable bolt shear stress is 50 megapascal. Determine the required bolt diameter. So pinapadesign lang anong kailangan na bolt diameter para hindi siya ma-overstress. Kasi so far, ang maximum shear stress natin na actual 88. Diba? So lagpas na yan doon sa allowable na 50. So ibig sabihin hindi sapat yung 16 mm diameter na bolt. So para mapalakas siya, kailangan natin lakihan itong 16 mm na to, no? So how do we do that? So basically, i-analyze natin yung critical bolt. Okay? So si bolt 1 na lang. Kasi napag-alaman natin na siya yung ano eh, ah critical bolt eh, no? Mas malaki yung stress niya. So ibig sabihin, ililimit lang natin yung stress sa bolt 1, hindi dapat lalagpas ng 50 megapascal. Ay, kumbaga, babalik na rin lang natin yung solution dito, guys. Bali, ganito. Um, yung shear stress sa 1, para natin na-compute. Bali, reaction sa bolt 1 divided by area ng bolt. Diba? Tapos dapat ito, hindi lalagpas ng 50 megapascals. Actually, dun sa R1, wala na tayong magagawa dun. Kumbaga, yun na yung magiging reaction talaga sa bolt regardless. Kasi hindi naman na magbabago. Kumbaga, ito yun. Ito. Hindi na yung magbabago kasi yun na yung configuration nito eh. Kumbaga, nakabase ang value nito doon sa configuration ng mga bolts at saka ng force. At dahil doon, ito na yung gagamitin natin na reaction for bolt 1. So, magbabago lang guys is itong area na to. Okay, so I will put here 17 point, ganyan, 17.689.
Gawin lang natin tong Newton para maging megapascal over area ng bolt. So area ng bolt is pi over 4 times diameter ng bolt squared. Should not exceed 50. Okay, so okay na yun. Megapascal ito, provided na naka-Newton yan, ito naka-millimeter squared. Okay, so all we have to do is to solve for the diameter of the bolt. So pag in-cross multiply natin to dito, tapos divide natin to dito, magiging ganito siya. Ganyan. Tapos ito magiging 17.689,000 over pi over 4 times 50. Tapos di ba may square pa rito? So para matanggal yung square, square root lang natin. Ayan. Okay, and then we can calculate yung required diameter ng bolt. So square root ng pwede niyo rin i-shift solve kung gusto niyo. Pero gusto ko lang kasi ipakita dito na yung importance ng inequality. So lalabas 21.22. Ayan. So kapag binaliktad natin yan, yung diameter ng bolt ay dapat greater than or equal 21.22 millimeters. So ano ibig sabihin yan? So dahil dito sa inequality nito, it should be greater than or equal. This means that this is the minimum required bolt diameter. So you cannot go smaller than this. You can go higher, but you cannot go smaller. So you cannot say na 21. Okay? Kasi kailangan mo 21.22 para sakto lang na 50 megapascal yung stress dun sa bolt. Kapag nilitan mo yan, lalaki or lalagpas na sa 50 megapascal yung stress ng bolt. So that's why sa atin, sa choices, we will choose the next higher value. So therefore, the diameter ng bolt, we can choose 22 mm. Okay? So we have here, that's letter A. Okay? And that's how we solve this problem.